Good news muna tayo dahil nga po maglalabas na ng warrant of arrest para po dito kay Sara Diskaya. So si Sara Diskaya, isa po ito sa mga contractors na namayagpag noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Ang kinakatawa ko nga, sabi niya dun sa isang hearing na napilitan lang daw po siya. Kayo ba maniniwala? Malaki sa sinasabi niya na napilitan lang siya. To think na sandamakmak itong mga kumpanya na sila-sila rin yung naglalaban sa bidding. Sa tingin mo ba kung napilitan ka lang, lulubo ng ganon, or dadami ng ganon yung mga kumpanya mo, kung napilitan ka lang talaga? So obviously, kung nag-iisip ka, kung yan kayo nakikinig sa akin, nag-iisip, i-analyze, at hindi magpapauto sa mga ganitong klaseng tao, marirealize nyo, ginusto niya at gusto niya. Na mayagpag nga Diba kung syempre sasabihin mo napilitan ka lang, bakit kailangan dumami ng ganon yung kumpanya mo? Diba? Kung pwede naman isang kumpanya lang, tapos matalo ka sa mga bidding. Pero hindi, pinili mo na magkaroon ng maraming kumpanya, magkaroon ng sobrang daming project, tas in the end, puro ghost lang pala. Tandaan nyo na dito sa Marcos administration, hindi papayag si President Bongbong Marcos na makatakas itong mga korap, itong mga samantala para magnakaw ng limpak-limpak na salapi na imbis na sana kaming mga Pilipino, tayong mga Pilipino ang nakikinabang. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, siya nagsimula at siya rin ang tatapos. Kung may mga magsasabi man dyan na si BBM sangkot, may mga nababasa akong ganyang comment Sabi nila dapat daw siya, si BBM mismo maimbestigahan, dinadama yung pamilya ni BBM, kung Sandro, si Speaker Martin. Alam nyo, ito mag-isip kayo. Natuklasan ni Duterte na talamak ang korupsyon sa DPWH. Even Sara Duterte said, hindi pa siya Vice President, hindi pa Presidente si President Bongbong Marcos. Alam niya na yung balita regarding sa mga nagdi-deliver ng mali-malita na pera. Pero bakit wala silang ginawa? Even yung tatay niya na 6 years na upo. 2020 na-discover yung anomalya, mga ghost projects sa DPWH, walang nagawa, walang naimbestigahan, at walang napakulong, ni walang naibalik na pera. So, dito mapapaisip ka, ano ba sila? Nakikinabang? Dahil wala naman silang ginagawa Wala silang action na ginawa. Dahil alam nila sa sarili nila na pati sila matatamaan. Kaya nga ang Marcos administration lang ang nagkaroon ng lakas ng loob na papaimbestigahan itong korupsyon na ito. Dahil galit na galit na si President Bongbong Marcos. Dahil nga, sa dami ng nalalaman niya na katiwalian, alam natin na itong katiwalian dito sa gobyerno ay hindi lang 1, 2, 3 taon, 4 na taon. Alam natin na from previous president, meron ng ganito. Pero walang ni isa sa kanila ang naglakas loob na tapusin ang korupsyon. Kay PBBM pa. Biruin mo, pinabayaan nila. Tapos ngayon, na si PBBM ay sinusugpo itong talamak na korupsyon sa pamahalaan, siya pa yung binabatikos. Siya pa yung sinisisi. Siya pa yung binabaliktad. Mag-isip-isip nga kayo kung may utak kayo. Alam niyo, sayang yung utak niyo kung hindi niyo ginagamit Kung hindi niyo nagagamit ng tama.